Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Bukas ay magaganap ang bakbakan ng Los Angeles Lakers at ng champion OKC Thunder. Bawat pagkakataon nga na makakaharap ng isang team ang reigning champions ay magandang sukatan ito ng galing dahil ito nga ang standard na gusto mong maabot. Bagamat hindi pa nga kompleto ang OKC ngayon ay maliwanag na sila ang best team so far sa umpisa ng season na ito. Base sa mga stats at pati na din sa kanilang record. Kahit na wala pa ang All-Star Jalen Williams ay tinalo na nga nila ang tulad ng Houston Rockets, Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors at iba pang mga team sa West na may mga loaded roster din. Kaya naman magandang pagsubok ito para sa Lakers na so far ay beyond expectations din ang pinapakita. Walang problema nga sa opensa ng Lakers ngayon. Si Luka at Austin Reeves ang best scoring backcourt duo sa buong NBA. Kaya ka nga nilang bigyan ng 30-point triple-double lang sabay sa isang game. Subalit ang depensa ng Lakers ang medyo questionable sa ngayon lalo na sa pinta. Ang perimeter defense nga ng Lakers ay hindi din ganun kalakas kapag si Luka at Reeves ang nasa loob ng court. Subalit bukod na lamang sa nababawi naman nila ito sa opensa, nabibigyan naman sila ng tulong dyan ni Marcus Smart na magiging malaking determining factor sa success nila laban sa tulad ni Shai Gilgeous-Alexander and one of the most surprising players ngayon na si AJ Mitchell na from averaging 6.5 points per game last season, nag-average na ito ngayon ng 17.5 points, 4 rebounds and 4 assists per game. Napakagandang development na naman ang pinakita ng program ng OKC. Isang advantage nga ng Lakers sa matchup versus OKC na ito ay ang second game na nga nila ito mga kaibigan sa back-to-back. Kaya naman posibleng may mga players na magpapahinga para sa kanila o kaya naman pwedeng tamaan nga sila ng pagod pagdating ng second half. Sino ba sa palagay nyo magwawagi? Ang Lakers ba o ang OKC Thunder? Isama na din natin sa update na ito na mukhang sinasadya na talaga ni Ja Morant. Another off night para sa kanya. 16 points, 10 assists, ngunit may kasama nga itong 8 turnovers ang kanyang ginawa on 28% shooting sa field. Tinalo nga sila ng New York Knicks, score na 133-120. 32 points, 5 rebounds, and 10 assists si Jalen Bronson. 22 points, 7 rebounds, 5 assists, and 4 steals si Mikal Bridges. 21 points, 13 rebounds, 4 assists, 3 steals, and 2 blocks si Karl Anthony Towns. 16 points si OG Anunoby at 13 points si Jordan Clarkson off the bench. Si Ja Morant ay 32% lamang sa field sa season na ito at 12% naman sa 3-point line. Walang depensa, yan nga masasabi mo kapag nakita mo ang score ng game ng Indiana Pacers at ng Utah Jazz. Sa loob lamang ng 4 na quarter, walang overtime. Natapos ang game sa score na 152-128. 8 players ng Utah Jazz ang gumawa ng double digits sa panguna ng 35 points si Lauri Markkanen. As a team ay 55% nga sila sa field including ang 19 made 3-pointers.